Diploma? Diskarte? Ano nga ba talagang mas mahalaga? Tara, pag-usapan natin yan. Here at Let's Talk! What's up mga ka-LT? Hi, my name is Ate Dani. And I am Kuya Rich, and we will be your host for today. So, welcome mga ka-LT sa aming podcast. So, alam namin na na-miss nyo kami. Super! Dahil mahaba-habang panahon na hindi tayo nagparamdam sa ating mga YouTube viewers at Facebook viewers. Ayan. So, maraming salamat po dahil inantay nyo kami ng napakahabang Yes, panahon. thank you And po. now we're back at pag-uusapan na naman natin ang mga trending issues sa mga kabataan ngayon. Yes, pero bago yan, Kuya Rich, i-shout out muna natin ang ating mga viewers. So, Of course. Una mo natin i-shout out ay yung ating mga ka-churchmates sa Heroes of God Christian Ministries, Hello Biga po. and Sorsogon. Ayan. Hi po sa inyong lahat. Napakalaking shoutout din sa ating mga viewers on YouTube channel and Facebook channel. Ayan. So, sana po ay mag-enjoy kayo sa aming podcast for today. And kung Yes. hindi nyo pa po napanood ang aming mga recent podcast, ay pwede nyo po itong mapanood through our YouTube channel, Ears of God Christian Ministries. Or you can search it on Facebook at Ears of God Christian Ministries. So, abangan po namin kayo. Ayan. So, Kuya Rich, ano bang meron ngayon? Pag-uusapan lang naman natin kung ano nga ba talaga ang mas mahalaga, diploma o diskarte nga ba? Ano ba sa'yo? Para sa akin, pero mamaya, bibigyan kita Mamaya. ng some points. Wow. Pero para sa inyo mga viewers, kung ano pang mas mahalaga para sa inyo, is it diploma or O diskarte? Being Ano yan? academically inclined person or Okay. being a street smart person. So just comment it down below. Comment it down below. Comment it down para malaman namin kung ano ba talaga ang sides ninyo. Yes. Okay. So, tatawagin na ba natin ang bisita natin? Or Not yet, Ate Dani. What's our Ay, problem for excited ko today? naman. Ayan. So, ngayon ay wala tayong deep talks because we will going to have our Youth Lane. Ano nga bang meron sa Youth Lane, Ate Dani? So, dito sa Youth Lane, pag-uusapan natin, Kuya Rich, yung mga trending topics sa social media, Yeah. yung mga nauso ngayon. So, pag-uusapan natin siya ngayon. And of course, i-incline natin yan sa Bible. Ayan, sa Word of God itself, to have our encouragement or para makakuha naman tayo ng knowledge or learnings about sa mga trending topics natin ngayon. Tara, lakarin natin ang trending topics dito sa Youth Lane! So, ayan, Kuya Rich. So, alam mo naman siguro yung trending ngayon na pinag-uusapan sa social media, pinag-uusapan ng iba't ibang mga tao sa comment section. Yun nga, yung about sa diploma o diskarte. Now, saan pa siya talaga nag-originate? Alam mo ba kung saan? Hindi ko alam, Ate Dani. How about you? Wait lang, i-google natin. Ayan, sige, isipin ko muna. Ayan, so may nabuong pangalan sa aking isipan at parang napanood ko na rin ang kanyang video. It's about a social media influencer, if I were right. It's Frank Lead. Ayan, Frank sa video Lead, niya ano ay ba? napag-usapan ang about sa diploma at diskarte. At doon na nga nag-originate yung debate about this one, kung ano nga ba talaga ang mas mahalaga, diploma o diskarte, na pinag-uusapan na ngayon ng mga netizens. Oo Ayan. naman. So, ayan. What if tanungin kita? Tinanong mo na ako, ano pa ba? Anyway, tatanungin na kita. Okay. Ano ba sa'yo? Diploma o diskarte? Siyempre, diploma. Akala ko sabihin mo, siya.
Anyways. Okay. Pag tinanong pala kita, yun yung isasagot mo. So, sino Iba siya? man, iba man. Ay, wala. Okay. So, ayan. So, para sa akin is diploma. Bakit diploma? Because diploma is just a piece of paper. Oo. Yun na yun. Yes. Joke lang. So, ayan. Diploma kasi is, hindi naman natin inaano na yung paper talaga as in. Pero when we say diploma kasi, it's just a paper, pero it is an important paper. Passport natin siya para sa ating future. Yes. And with this diploma, parang stepping stone na natin to when we apply on our future job. Parang meron na tayong na-invest, di ba? When we have this kind of diploma. So, Tanungin mo din ako, B. okay, hindi pa nga ako tapos sa point. Sige na. Okay, para sa inyo, Ate Dani, wala ka na syempre bakit pinili mo ang diskarte? Hindi Wala sa ka akin ng diskarte. option. Sa Okay. akin, yung stand ko is diploma. Okay, si stand mo, pero bakit ka nakaupo? Hindi. Sige. Diploma kasi hindi ka sa bansa natin ngayon, Mhm. sa Pilipinas, hindi ka makakapaghanap talaga ng magandang trabaho if Okay. hindi ka graduated in 4 years na nag-graduate or wala kang diploma. Okay. So, sa tingin mo ba, makakakuha ka ba ng magandang trabaho? Okay, what do you mean, Ate Dani, by magandang trabaho? I mean, yung may magandang pasahod. Ganon. Magandang pasahod. Ayun pala ang minimi ng magandang Oo. trabaho. Yung magandang trabaho. Yes. Yun. So, yun nga, diploma. Kasi kung wala nun, hindi ka agad ma-accept sa trabaho na gusto mong applyan. Yes. So, Ganon. very one thing talaga, kung bakit natin pinipili ang diploma is because of credibility. Yes. Ayan. So, ayun na. Tawagin na natin? Ha? Excited Bakit excited ka naman Excited masyado? na kanina ko pa minimension. Alright. So, para mas mapag-usapan natin at para mas magkaroon tayo ng mas malalim na idea kung ano nga ba talaga ang mas mahalaga between diploma or diskarte. Tawagin natin ang ating mga special guest for today. Siyempre, ang una dyan ang ating gwapo-gwapong Pastor Jordan Tulibas ang ngayong pagbabalik. Yes. At siyempre, kasama niya ngayon Ang ating... sige, na-pressure. Grabe naman. Oh, ito yun. Okay natin, Dani. Ang youth deacon ng HGCM, Bigayan, Sorsogon, Ron Vincel Rensales. Palakbakan naman tayo. Alright. Ayan, so what's up sa inyo guys? What's up? Welcome sa aming podcast. Ayan. So, welcome po sa aming youth lane. Thank you very Ayan. much. Di ko alam kung kung invited ako. Invited ba ako dito? Opo, in-invite kita. Ayan. So, ang pinag-uusapan kasi namin ngayon ni Ate Dani ay patungkol kung ano nga ba talaga ang mas mahalaga sa diploma at diskarte. So, fear ako na alam nyo na din po yung usaping ito dahil kalat siya sa social media ngayon. Oo. Pero, bago muna yan, may tatanong muna kami. Sige. Ate Dani, lumalabas ka sa screen ko. Sa akin ito. Ayan. Okay. Kamusta po kayo ngayon? Sino ba maula? Si Alphabetical na ba? Alphabetical. Okay, alphabetical. A, B, C, D. Kaya ako muna. Okay naman so far. Masayang-masaya kasi na-invite ako sa Let's Talk and absent dapat yung shoutout nga pala sa aming representative Baguio Extension na Wow. saan si Joyces na nasa Baguio ngayon. Ingat kayo dyan and padalhan mo ko ng wallet. So, so far okay naman ako. In my life, masaya. Yeah. Ikaw naman, Pas. Jay. Ako? Okay lang naman ako. Pinagpala talaga ako kasi soon magkaka-baby na kami. Yay! Yeah. Malaki Na-discartean ko. Na-discartean ko talaga. Alam niyo, hindi pa siya nagpapalit ng first episode ng damit. Actually, nag-film po kami nitong Ganito po- video. Same day.
yung tatlong same day. episode, same Hindi day. same day to. Ano to? Mga pitong ganito ko. May Monday, may Tuesday. Ay. Madami. Ayan, so shoutout naman po pala sa misis niyong nanonood ngayon. So, shoutout pala sa Shoutout. aking pinakamamahal na asawa, si Sheila May Tuliba. Pati si baby. Si baby Gabriel. Paglabas ni baby, makita niya. Yan. Magkakadali niya sa podcast. Ayan, paglabas ni baby, first guest agad. So, ayan, Kuya Rich, may prepare ko dyan na 10 questions. Wala tayong questions ngayon kasi Walang question. open discussion Open to discussion. Ate Dani. Okay. Ayan. So, tell us about yourself. Uy. Bayudita. Okay, so yun nga po, Pas, balikan namin na ang pinag-uusapan namin ngayon is what is more important? It is diskarte or diploma? Pugian. Ayan. Kapugian. Sasagot ka ba Wala ako sa dyan? choice ka. Or, Or, sige ikaw muna pass kasi ako nauna kanina. Ikaw naman. Diploma o diskarte? Yes. yes. Naku, kung akong tatanungin dyan, sa akin lang, sa perspective ko lang ha, hindi mo pwedeng paghiwalayin yung dalawang yan. Pwede ba bot? Kasi hindi mo naman, sa buhay natin, hindi naman siya, hindi naman siya exam na isa lang ang pipiliin mo. Kaya sa akin, mas gusto kong may diploma ka, at the same time, may diskarte ka. Okay. Yun, mamaya i-elaborate natin. Okay, so para mas Sige, ma-elaborate hindi na natin, what do you mean pala by diploma, Ate Dani? Yan. Kasi diploma kayo pa rin. Yes. Pag sinabing diploma, syempre, nakagraduate ka nga 4 years. 4 years. Depende. 4 years. Yeah, depende kasi may iba May din na high school. course na 5 years. So, syempre, yun ang unang hinahanap talaga kapag mag-apply ka ng trabaho, di ba? Mhm. So, bukod sa hinahanap na 3 years experience, tas fresh graduate ka. Diba? 30 years Diba? experience. So, Sabagay. ayun. Kuya, How about you, Kuya Ron? What is diskarte for you? Ang discard, it varies from experience to Varies? experience. Ay. Yeah. Commercial lima ha. Hindi. Siya, it varies talaga from person to person, experience to experience. So, ang diskarte, nakadepende sa kakayanan ng tao na gumalaw. For example, kung sa akin lang, diploma din ako. Pero, kung titingnan natin yung side ng diskarte, it varies from person. Kunyari wala naman siyang natapusan. Pero, makita mo, nagtatrabaho, ginagawa niya lahat, diskarte yon. Lahat ng ginagawa niya in order to fulfill success is diskarte. Yes. So, diba? So, kung makita natin, isang example na trending ngayon, yung Diwata Pares Overload. Yan. So, sabi daw nila, masarap. Sabi nila, may sabing hindi. Pero sabi nila, diskarte daw yun. Nung tinanong naman si Diwata ng diskarte o diploma, sabi niya, diskarte kasi wala siyang diploma. So, isang factor talaga yung diskarte sa life ng isang tao, nakadepende yan sa experience to experience. Yan. Okay. So, yan yung diskarte. Para sa akin. Ikaw, Kuya Rich. Siya, Rich. Diskarte. Siyempre, nag-prepare ako for this one. Nag-research. Okay. Para naman bigyan natin ng kahulugan ng diploma, diploma is not just a piece of paper. Like what I said kanina, it is an important paper. So, it's a testament to our dedication, hard work, and commitment. It's a proof of your acquired knowledge, skills, and competencies. It's a passport that opens doors of opportunities, paving the way for a brighter future. A diploma signifies the end of the journey and the beginning of another. It's a milestone that marks a readiness to take on the world. While on the other side of the coin, we have the diskarte. So diskarte is a Filipino term that encompasses resourcefulness, creativity, and adaptability. Like what Kuya Ron said kanina, diskarte is the art of maximizing what we have, transforming obstacles into stepping stones, and finding opportunities in adversity. So yun po yung Anong citation? kahulugan na- Citation. Asan? Richard, Citation. Trapani, Pakitranslate, 2022. Okay, so nasi-CR ako. Ayan. So sa mga oras na ito, pinipili ko na lang yung diskarte. Ayan, diskarte. Okay. So, Sige. Kuya Rich? balikan natin kung ano ba talaga ang mas mahalaga sa dalawa. Sige, kailangan pumili. Pwede naman tayong pumili, but you can have your own. Depende sa kung ano yung Depende. stand mo. Okay. Okay. So, paisa-isa tayo. Paisa-isa. Sige. So, sa stand ko, syempre lahat kayo, diploma kayo dalawa. Opo. So, i-maximize na natin itong lahat. So, diskarte na ako ngayon. Sige. Pero in my perspective talaga, diploma kasi
sabi nga ni Kuya Richard, it's not just a piece of paper. Ano yan, scented paper. Wow. Hindi, ano siya. Ang diploma is kailangan mo to further step sa future. So, pag wala kang diploma, hindi ka mag-abante. Mag-abante ka, pero parang mahirap mag-abante sa life, especially maghanap ka ng work. Naghanap sila ng 4-year course graduate, yan, business graduate, or ano pang graduate yan. Hanapin nila yan. And pag hindi ka na-qualify doon, tas may ibang nag-qualify doon, mahirapan ka makipag-compete sa kanya pagpasok sa corporate. So, without diploma, mahirap pumasok sa isang corporate na workplace. Yeah. Pero in terms naman sa diskarte, madami din na walang diploma pero nakapag-CEO. Madami din na walang diploma na naging successful sa buhay, or kung may nakita kayo na may mga reels or TikTok videos na nagtatanong na what do you do for a living? Tapos nagtatanong siya na, are you a college graduate? Tapos sabi, hindi. May hindi daw sabi na, hindi. Pero ano ka na ngayon? May kotse na siya ngayon, may bahay na siya ngayon, and may business siya ngayon. So, pag minsan, it does not take diploma na for success. May mga may diploma pero hindi successful. May mga diploma na successful at may mga hindi. Parehas din sa diskarte. May mga diskarte sa buhay pero hindi sila ganun ka-successful. At may mga diskarte naman sa buhay na sobrang successful. For example na lang, si Elon Musk, isa siya sa mga pinakamatalinong tao na ng spaceship, ng Tesla, may diploma siya. Kasi sabi niya, ang diploma, isa sa mga maglalagay sa'yo ng title na natapos mo to. Sabihin, mayroon kang sense of reward na, ay, graduate ako ng ganitong course. So, dapat, i-share ko. Kaya, bakit mo ngayon nasi-share yan ng mga achievements mo? Nagpo-boast ka ba sa akin? So, hindi yun ganon. Ang sense, na sa'yo nila yung gitera ka, pag ganon. Pero pag sa sayo, sa sarili mo, meron kang sense of achievement na na-achieve mo yung ganitong title. Yes. So, yun yung kay Elon Musk na term sa diploma. So, sa part naman sa Pilipinas, sa Filipino origin, mahirap magkaroon ng diploma pag wala kang pera. Kaya nga yung sinabi ni, anong pangalan nun? Ni Franklin? Franklin Einstein. Sabi niya, kailangan mong mag-invest. Bakit mo pa kailangan mag-school kung pwede mo malang invest? So, more money, more time, more money. Pero, it varies talaga from people to people and experience to experience. So, may makita kang mga artista na nag-sideline na janitor ng network na naging artista na ngayon. Di ba? Makita mo yan sa mga background nila as successful actors, actresses. So, in terms sa diskarte, yun nga, it varies from person to person, experience to experience, and lumalago siya. Eh, hindi siya nag-i-stay ng ganon. Nakadepende siya kung paano mo siya gagamitin. So, sa ano naman, Pas J, sa'yo, di ba, boat? Boat? Oh, boat. Paano Barko, may bangka. boat? No, kasi yan diploma diskarte. Hindi kasi masyadong yan eh. Hindi naman siya big issue. Na-open lang yan ng isang business-minded na kuno na masyadong nasikat sa internet. So, if you are aware sa mga ganong strategy na magtatanong sa'yo na open-minded ka ba? Hindi. Bakit ka mag-aaral? Bakit ka mag-aaral kung kailangan mo lang naman i-invest sa amin? So, yung mga taong gano'n na parang isisilawin ka na sa mas maraming pera, ang tawag kasi nila doon is diskarte. Yun sa tingin kong naging context nito na nanghihikayat sila na hindi naman sila sa nanghihikayat. Parang binibigyan din nila ng question yung ibang tao na, ayaw nga no, binibigyan nila ng punto yung ibang tao na, ayaw nga no, ba't ako mag-aaral? Kung kaya ko lang din naman, kung kaya ko lang naman i-invest. Yung i-aral ko, i-invest ko na lang para mas maging mayaman ako. May isang meme na nakita ko isang bata na natutulog, sabi niyang nag-post siya daw yun, sinasayang niya daw yung oras niya na instead na sana nag-ipon na siya ng trabaho niya. Pero baby pa siya parang ganun, parang diskarte niya. Pero alam niyo ba na
kasi sa stand ko, bakit ka pipili sa dalawa kung kaya mo naman kunin o pagsabayin, 'di ba? Ang may mga kasi meron din naman kasing sinabi ni Ron kanina na mayroong mga may natapusan na hindi naging successful in life. Siyempre, those are the people na may pera sila, wala silang ibang ginawa, magpapasok lang sila ng schools, tapos para silang mga bossing, na parang hindi naman sila may mga ganyan talaga ng mga estudyante na basta lang pumasok, ganyan, and then wala silang pangarap sa buhay. Sa totoo lang, may mga ganyan tao. I'm not saying na lahat, pero alam ko sa mga nakikinig din, sa mga nanonood din, may kilala din kayong mga ganyan. So, para sa akin, piliin mo pa rin ang mag-school. Kasi kung ang pangarap mo hindi naman maging businessman, gusto mo maging accountant, kailangan mong mag-aral. Isa rin yun, ang pag-aaral, isa rin yun sa diskarte para makuha mo yung pinakapangarap mo. Isa sa diskarte ang pag-aaral. At para makapagtapos ka ng pag-aaral na yun, meron din mga tao din na wala silang kakayanan pag-aralin ng sarili nila pero gusto nila magkaroon ng diploma, kaya ginagawa nila, nagdi-discard sila para makapag-aral. Yung katulad ninyo, Mga working students. Diba, nagtatrabaho kayo, working student, gusto niyo makuha yung diploma at the same time, nagdi-discard kayo. Diba? Kasi may pangarap kayo sa buhay. Bukod sa mga crush niyo yung pangarap niyo, may pangarap din kayo. Diba, ikaw, ano ba ang gusto ng pangarap mo, Richard? Siya daw. Oh, Bukod sa siya. Oo. Gusto ko po Magano? Sabihin mo yan. Basta ko maging astronaut. basta ang pinakagusto ko talaga dati maging astronaut. Astronaut, di ba? Pupunta ako sa araw. Hindi naman magiging astronaut kung magtitinda ka ng kangkong chip, malunggay chip, o natong chip, gano'n. Kung ano pang chip. Di ba? Kung anong chip ikaw, Microchip. Sa akin po gusto ko maging head writer ng isang like sa ABS or GMA. Kailangan mo ng pag-aaral, ng Yes. diploma. At yung diploma na yun, magbibigay sa'yo ng knowledge. Tapos kapag papasok ka na sa trabaho, meron kang OJT, di ba? Tama? Nag-OJT ka, doon mo ma-acquire yung skills. May knowledge ka na, may skills ka na, doon ka magkakaroon ng didiskartehan mo na ngayon. Actually, pati nga sa pag-aaral, nagdidiskarte ka kung paano ka makapasa. So, ibig sabihin, yun ang dalawang yan, hindi mo na kailangan pumili para sa akin. Kailangan mo nang pagsabayin yan sa buhay mo para maging successful ka, matupad mo yung pangarap mo sa buhay. Yun yung sa akin. Pero kung, halimbawa, sa akin din naman, siyempre, nagtatrabaho din ako sa call center agent and then nagpastor ako. Ang sa akin lang, wala akong kakayanan pag-aralin yung sarili ko. Nag-aral na ako noon, pero hanggang ngayon may pamilya na ako, kaya natigil yung pag-aaral ko. Pero kung bibigyan ako ng pagkakataon at meron talagang talagang magkakaroon ako ng budget para pagpatuloy ko yung pag-aaral. So, napaka-importante ng diploma, napaka-importante ng diskarte. Last thing, sa diskarte naman, sa pagiging successful naman kasi sa buhay, mayroong mga taong naging successful talaga na walang diploma. Pero nag-school sila, meron silang diploma, kaya lang hindi ko alam, baka hindi naman talaga doon ang nais ng Lord sa kanila. Kaya bigyan ko yung example. Yung may isang matanda, 40 years old. 40 years old na matanda, syempre, nakapagtapos siya ng pag-aaral. Nagtrabaho siya sa isang restaurant. And then, dahil sa katandaan niya, nawala sa trabaho siya, 40 years old. Ngayon, iniisip niya, ano nang gagawin ko? Wala na ko. Doon pumasok yung diskarte niya. Since nagtrabaho siya sa restaurant, tapos marunong siya nagluto ngayon siya ng fried chicken. Ibinenta niya ngayon. Alam niyo yung taga-saan siya? Taga Kentucky. Siya na yung Siya nag-Crispy King. ngayon yung sa Crispy King. KFC. Crispy King. Crispy King. Oo, Kentucky Fried Chicken. Naging successful siya. Yun Diba? pa lang. Yan ka lang na Akala ko si Cornel. KFC. KFC, Kentucky Fried Chicken, yun yung ibig sabihin, magkakaiba tayo ng time, pero both diploma and diskarte importante. Yun ang sa akin. Yun yung conclusion. Akala ko ang KFC, Kilikaw Fried Chicken. Huy! Akala ko ang kilikaw is letter Q.
Okay, so very well said po. Ano bang natutunan mo? O, sige, tigil na natin to. Okay, so bakit nga ba talaga tayo pipili ng isa kung pwede naman natin pagsabayin, Sabayin. di ba? So pero nahihiwagaan ako. Is there a scenario in the Bible that happens to choose between these two, or meron ba tayong mga examples na sa life ng mga biblical characters that have this kind of example sa Diskarte and Diploma? Sige. Ayan, that can explain this. Sa schooling kasi yung mga nagpo-pursue na may magdiskarte ka na lang, wag na mong diploma, gano'n. Parang ni-encourage nila yung mga kabataan na wag na mag-aral. Yun talaga. Kumbaga, hindi natin ano mo naman yan, ma-observe mo naman yan eh. Maano mo siya na, ay wag ka na mag-school, magdiskarte ka na lang, magnegosyo ka na lang, ganyan. Pero napaka-importante ng schooling. Even Jesus Christ ng school. Pumasok siya meron sila kanila tinatawag na pag-aaral, and then hanggang 12 years old. So ibig sabihin, hanggang 12 years old, kabisado niya na yung law. Lahat ng mga Israelita, ng mga Hudyo, kabisado na ng law, 12 years old. Kaya nga, noong na-mention pa si Joseph sa Bible, na kung saan magpapatalaga sila, tapos naiwan si Jesus Christ sa templo, 12 years old siya noon. Kaya niya nang makipagtalakayan ng mga about sa law, sa mga Pariseo, kasi nagklase siya, nag-school siya. Ibig sabihin, meron siyang diploma. Ngayon, pagdating ng 12 years old, pwede niyang ipagpatuloy ang pag-aaral niya, at the same time, pwede niyang i-acquire kung ano yung trabaho ng tatay niya, which is carpenter. Tama? Pero nakilala si Jesus Christ ng ibang mga tao as Jesus Christ, son of the carpenter. Pero mas nakilala siya, Jesus Christ, as a rabbi or guro. So, ibig sabihin, both ng diploma at ng diskarte, nagamit ni Kristo. Yes. Pero alam niyo ba, ito Richard, Danny, Ron, alam niyo ba kung bakit pinagtatalunan ng mga bagay na yun? Ano kaya yung naging, sa tingin ninyo yung parang gustong ipalabas na kailangan pumili ka ng isa? Ano ba yung parang pinaka-layunin? Bakit kailangan mo ng diskarte? Bakit kailangan mo ng diploma? Ano yung pinaka-layunin na yun sa tingin ninyong na-observe ninyo? Siguro, Sa for tingin me ko, is, ikaw, sige. Kuya Rich. Ikaw na muna Sa tingin mo ako, bakit ako? Hindi, sa akin. Sa tingin ko kaya pinagdedebatihan yan sa social media about dyan is because of money. About pera. Pera. Ganon. Oo, pera talaga. Tama? Bakit gusto mong magkaroon ng diploma para magkaroon ka ng title, di ba? Parang gano'n. Gusto mo maging successful in Maging life. successful. Gusto mo maging, tapos yung iba naman, diskarte, gusto maging businessman para maging successful in life, which is okay naman siya. Pero tandaan natin, ang buhay dito sa lupa kasi, hindi na natatapos sa mga material na bagay. Di ba? Merong sinabi nga sa Bible na aanhin mo pa man, makuha mo man ang lahat ng kayamanan sa lupa, maging mayaman ka man katulad ni Bill Gates, maging mayaman ka man na kahit na sino pa man na mayaman dyan, kung ang kaluluwa mo ay mapupunta sa impyerno at ikaw ay mapapahamak, useless ang kayamanan mong yan. Yes. But I'm not saying na papabayaan na natin ang buhay natin dito sa lupa. Kailangan kung naghahanda tayo dito sa lupa, mas paghandaan natin yung dito sa langit. Ay yung doon sa langit, Isa pa, mayroon pang isang example sa Bible na isang mayaman. Mayaman siya, may diskarte siya. May diskarte siya. Napakadami niya ng ani. Tapos ang ginawa niya, pinag-iba niya yung kanyang imbakan. Ang ginawa niya, nung pag-iba niya, nagpagawa siya ng mas malaki. At doon niya inipon lahat ng kanyang kayamanan. Anong purpose niya? Sabi niya doon, marami na siyang kayamanan. Ang gagawin ko na lang ay iinom, kakain, at matutulog. Ayahay, successful na siya sa lagay na gano'n. Parang gano'n, parang sa Pilipinas, parang sa dito sa mundo, may kotse ka na, secure na yung future mo, gano'n. Hindi na, yun na yung gano'n niya. Pero alam niyo ba, nung pagkasabi niya ng gano'n, ang sabi ng Bible, hangal. Oh, grabe, no? Di ba? Alam niyo ba yung hangal? Harsh. So, napaka-harsh, di ba? Hangal. Sabi niya, ngayong gabi kukunin ng iyong buhay. Sino ngayon ang manginginabang dyan? So, ibig sabihin, walang problema ang maging successful ka, may pangarap ka sa buhay, okay yan. Pero kung ang purpose ng buhay mo ay ganyan, mali na yan.
Ibig sabihin, kailangan mong, kung naghahanda ka ng kayamanan dito sa lupa, mas paghandaan mo kung saan ka pupunta kapag ikaw ay kinuha na ng Panginoon. Kasi ang buhay natin dito sa lupa, temporary lang. Sabi na natin 70 years old ka, temporary lang yan. Temporary lang yan. So ngayon, ang encouragement ko sa inyo, pagpatuloy nyo na yung pag-aaral nyo. There's a time for everything. And a season in every activity under heaven. Ecclesiastes chapter 3 verse 1 yan. So may time na inilaan para sa inyo, hindi kayo papabayaan ng ating Panginoon. At the most importantly, pag tapusin yung pag-aaral ninyo, at the same time, magkaroon kayo ng diskarte kung paano maisabuhay yung mga natutunan nyo sa school. Tapos, kung ano pa yung sakto sa skills ninyo. Diba? Kung bawa, si Danny, mahilig siyang magsulat, yun yung pinag-aaralan niya, yun yung course niya ngayon. Ngayon, bilang isang mga Kristiyanong mga kabataan, ang ating successful nasa kamay ng Panginoon. Isa sa gusto kong Bible verse sa Joshua chapter 1, verse 8. Sabi dito sa Joshua chapter 1 verse 8, ang aklat na ito ng kautusan ay wag alisin sa iyong bibig. Ibig sabihin, wag dumalisin sa bibig, basahin araw-araw, yun dito, kundi ito ay pagbulay-bulayan araw at gabi. Kailangan basahin mo ang salita ng Panginoon, pagbulay-bulayan mo siya, araw at gabi. Ibig sabihin, mag-gain ka ng knowledge dito sa Bible, at the same time, mag-gain ka ng knowledge, pagbubulay-bulayan mo siya, at ang sabi dito, pagbubulay-bulayan mo siya araw at gabi, upang masunod ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Ang purpose ng pagbabasa, para mag-gain ka ng knowledge, ang purpose ng pagninilay-nilay, hindi mo siya makakalimutan, at maisa sa buhay mo siya. So, ibig sabihin, lahat ng mga natutunan mo sa Biblia, pag isa sa buhay mo, at pagsabi doon, pagkatapos ito, sapagkat kung magkagayoy, ikay pagiginawahin ang iyong lakad at magtatamo ka ng katagumpayan. Magiging successful ka kapag ang ginagawa mo ay para sa Panginoon, kapag pinagninilay-nilayan mo ito araw at gabi at sinusunod mo ito. Same concept sa pag-i-school. Kapag nag-school ka ng gusto mong course, pinag-aaralan mo siya, pinagninilay-nilayan mo siya, at nai-apply mo siya sa buhay. At doon ka nagkakaroon ng successful dahil sa in-apply mo siya, diskarte na ang tawag doon. Ang pagiging successful ng katagumpayan ay nasa kamay ng Panginoon. Di ba? Yes. Ibilaan ninyo sa Panginoon ang mga gusto niyo sa buhay ninyo, and alam ko na delight yourself in the Lord. Di ba? And He will give you the desires of your heart. May dagdag lang ako doon, Pas. So, sabi nga, paghalo yung diploma and diskarte. So, may isang, sa Bible, na diskarte naman siya. So yung sa disciples, yung mga Pharisees, na ba't ang tatalino nila magsalita? Wala naman silang natapusan, or wala silang diploma. Pero ang galing nila magsalita, and mas effective pa silang speakers kaysa sa mga nag-aral na Pharisees. So, sabi nga ni Pas J na commit yourselves to Jesus and He will give you the desires of your heart. Anong ginawa ng mga disciples? Nagsubmit sila kay Jesus. Nung sinabi ni Jesus na, follow me, walang pag-atubili, nagsunod silang lahat. And once na nagsabi ka sa sarili mo na, Lord, I will follow you, lahat ng gusto mo sa buhay, unahin mo si Lord. Kung ano man, kunyari may gagawin ka or busy ka sa tapos tinawag ka ng Lord sa ministry, gawin mo. Kasi ang nangyari, magiging fruitful ka kung ano man ang dapat mong gawin. So, ang nangyari sa disciples, wala silang alam, fisherman lang sila. Actually, si Judas lang ata ang may alam-alam sa kanila kasi treasurer, siya may hawak ng pera nila or ng accountant. Siya lang yung may alam. Pero, sabi nga, si Judas na yung may best teacher or best financial manager, kasi si Jesus yung the best financial manager na teacher ni Judas, pero nag-fail pa rin si Judas. So it depends pa rin sa tao. And sabi nga, diskarte, magsunod ka muna kay Jesus bago ka sumunod sa iba. And gagawin ni Jesus lahat ng yan
na maging smooth yan papunta doon. Oo, tama. Alam mo, isa pa, may natatandaan din ako pagtungkol sa mga disciple eh. Kapag pinagsama mo ang diploma tas diskarte. Sa mga disciple, isa sa naging effective at talagang claim niya na mas marami siyang nagawa, si Pablo. Oo. Apostles. Nakapangalan si Pablo sa kay Gamaliel. Isa sa Best teacher, pinakamataas. oh. Oo. Pariseo siya. Ibig sabihin, may titulo siya. At the same time, talagang isinabuhay niya at inano siya. Mas naging effective siya sa mga disciple. Siya yung naging missionary sa Asia, di ba? Naging missionary Sa Gentiles. sa Gentiles. Talagang marami nakakilala kay Lord. So ibig sabihin, kapag meron ka ng dalawang yan, abay, mas magiging effective ka pala in life. Yun. So kayo, kamusta Ayan. So, kayo? ayan, kamusta naman tayo? Kami na lang dyan, ataos Kuya Rich? dito. So, ayun na nga. Gising ka pa naman, di ba? Anyway. Nakatulog kayo sa diploma o diskarte. Tulog po, tulog. Ano sige, ko na, tulog Kuya Rich, talaga. may natutunan ka? May natutunan ka ba? Tapos na Syempre, kayo? There's a lot. Ayan. There's a lot. Okay, so napakasarap kasi pakinggan when it is very well explained, Yes. 'di ba? So maraming salamat po for Tapos na sharing your thoughts about diskarte or diploma. Pero one thing na na-realize ko is that aside from this one, there is a very special thing na binibigay natin ng Diyos sa atin that is limitless, yung wisdom niya, 'di ba? Hindi yun nagigain sa school. Although, there's a wisdom that we can gain from school, but iba talaga yung binibigay na wisdom na galing sa Lord, di ba? As you have said, kung paano niya binigyan ng karunungan yung mga disciples during that time. Yun din yung yung bagay na ini-aim ko, kaya I keep seeking on His words talaga to extend by my knowledge, hindi lang sa physical world but also sa kingdom niya, kung ano ba talaga how to picturize God's kingdom, 'di ba? So yun, pinagpapasalamat ko yun kay Lord for giving us this kind of wisdom. And also, syempre, kung ano yung ginagawa natin sa life, may it be in school or in work, ano natin kay Lord. Kumbaga, dapat siyang i-exalt. Siya lang, yung name niya lang ang ma-exalt. Siya lang yung mabigyan ng glory. So, ayun. Okay. Talking with diskarte, napakagandang diskarte na talaga. Yung pagkakaroon ng diskarte na unahin mo si Lord sa buhay, sa lahat na ginagawa mo, pinakamagandang diskarte yun kasi alam mo na there is a promise beyond that when you follow Him, Yes. 'di ba? Before everything else. Dahil meron siyang promise na nakalaan. So, napakagandang diskarte yun. Kung diskarte lang naman ang pag-uusapan. We must, put His kingdom first. Then, everything shall be added unto you. So, napakagandang diskarte naman yun talaga, no? Isang, tawag doon? Ano ba? Oh, sige. Ayan. Tawag doon yung Alin? Sige, practical, ibang ayan. ibang term, basta yun na yun. Sabihin ko na lang sa next episode. Ayan, so, let's call it a day. May sasabihin pa po ba kayo before this? Wala na? Kung anong... Sige, baba na tayo. Basta tandaan nyo lang na i-rely lang kayo kay Lord. Yung mga nag-school dyan, pagpatuloy nyo lang ang pag-school ninyo kasi pati pagbabager dito sa Pilipinas, May dapat diploma. college graduate. Diploma o diskarte talaga. Kaya ngayon, ang gagawin ninyo, mas maganda na ilanin nyo yung mga pangarap ninyo kay Lord. Tapos patuloy lang kayong sumunod sa kalooban ng Diyos kasi ang Diyos ang siyang magdadala sa atin sa kung ano ang nais niya para sa atin. Sometimes may mga plano tayo sa buhay, kaya tayo nag-school, kaya tayo nagdumidiskarte. Pero mas the best kasi yung plano ni Lord. Kung minsan ang plano natin nga, sabi nila, ang plano mo, kung ang plano mo ang siyang magwawasak sa'yo, wawasakin ni Lord ang planong yan. Kaya kailangan mas mag-rely ka kay Lord, magpatuloy ka lang, go with the flow ka lang sa life mo, kung diskarte, diploma, pares yan, isabay mo yan. Para ka lang nasa isang, tawag dito, na isang river, ano ba yung Go with the flow. Ilog. Oh, river. Para ka lang sa ilog, go with the flow ka lang with the Lord, meron ka makuha meron tatamak sa mga bato, mga struggles in life, natural yan,
Pero kapag nag-go with the flow ka lang at inayaan mo ang Panginoon lang siya magano sa'yo, makikita mo yung napakalawak na dagat na promise ng Lord. Diyan yun. Ibig sabihin, mag-rely ka lang kay Lord, hayaan mo ang Diyos ang siyang mag-direct sa'yo kung sa anong-ano ang sa tingin ng Lord na plano niya na the best para sa'yo. May add ako doon. May add lang ako doon. Isa sa part ng maturity ng isang Christian, sa pagpatol ng ganitong event, ng ganitong arguments, sabi sa Bible, itigil nyo yung mga debating wala namang kabuluhan. O, Danny. Yan. Sino So, ba itong argument na diploma o discard, hindi naman talaga siya argument. So, hindi siya debate kung tutuusin lang. Sabi nga ni Pas J, kung pwede niya mang pagsabayin, bakit nyo paghihiwalayin? Yes. Diba? So, kung kaya naman may diploma ka, diskartehan mo. Kung, di ba, nag-intercorrelate naman yan sa bawat isa. And, may mga times, sa atin bilang isang Kristiyano, nati-trigger tayo, pero sabi nga, as the wise word suggests ng Biblia, wag mo nang patulan yung mga wala namang kabuluhan na arguments. Yes. Tulad ng diploma o diskarte. Kung kaya mo naman magdiploma, sa next time ka na magdiskarte. Kung kaya mo pagsabayin mo. Kung wala ka naman ng isa, diskarte ka muna, saka magdiploma. Or kapag may diploma ka naman, pwede mang magdiskarte ka sa loob ng school, paano mo papataasin yung grade mo, or paano ka maghanap ng trabaho afterwards. Wala namang problema yon. So, madami lang kasi exaggeration sa social media. Yes. So, bilang isang Kristiyano na nagsisik ng light sa iba, ay nagpapaliwanag ng light nila sa iba, tayo mismo dapat may example na wag nang patulan yung mga wala namang kabuluhang argument. So, lesson yan sa atin lahat, di ba? Yes. Na bilang isang mature na tao, may mga bagay na hindi naman dapat pag-awayan, pinag-aawayan pa. So, yun lang naman ang So, ayan. Very well said. Very well Thank you said. so much po dahil sa pagpapaunlak na maging bisita ulit. Sa amin. Si Kay Paz, ulit. Diba? Ayan. Na si Pasco. Mata na si Paz. Mata na. Tanggal ka na Kota na yung damit ko yan. Okay, so thank you so much po sa pakikinig sa aming discussion about kung ano nga pa talaga ang mas importante between diploma or diskarte. So sana marami po kayong natutunan with Pastor John Jordan Tolibas and Kuya Ron Vincel Renzales. Ayan. So thank you so much po for coming. Thank you very much. Bye-bye. Ayan. So, napakasarap na usapin nga talaga ang discussion about Yes, diploma Karina. o diskarte. So, alam ko na marami kang natutunan, Kuya Rich. So, at also, ating mga viewers, ang ating mga ka-LT, alam kong marami rin silang nakuhang insights, knowledge na pwede rin na-i-apply sa kanilang mga sarili. Yes. And if you have more insights other than sa mga diniscuss namin, you can comment it down Yes. para naman mabasa namin at magkaroon kami ng idea. And also, ang ibang listeners and watchers natin ay mabasa ang Mabasa inyong rin. mga comments. So, Yes. share lang tayo ng thoughts. Sino ba naman ang magtutulungan? Tayo din naman. Yes. Ayan. So, let's call it a day, Ate Dani. So, once again, I am Ate Dani. And I am Kuya Rich, your host for today. See you sa next episode. Bye! Who is our promise keeper? Walang iba kundi ang Diyos. Walang iba kundi ang Diyos. Kailangan sila po muna ay maialay sa Diyos. Kailangan matanggap po nila ang blessings ng Diyos. As children go older, marami po ang sa kanila ay nag-e-impluwensya. Kailangan munang Diyos muna ang mag-impluwensya sa